Ayan, isang magandang umaga po sa lahat ng ating mga online tuties and online learner po si Tutor Mel mula sa SDO Palawan. Kasama ko tutor. Ako naman po si Tutor Mean from the SDO Quezon City. Kasama ko po si Tutor Romuel para sa ating subject na Applied Economics. Tutor Romuel, hello, good morning mga tutis. Ano po ba ang ating inihanda para sa ating mga tutis sa umagang ito? Ano yung ating bagong topic, Tutor Romuel, para matapos na itong subject nating Applied Economics based on the most essential learning competencies? Ayan, Tutor Mayan, tunay nga po no, napakabilis ng araw. Kung ngayon ay nasa 4th week na ng ating online tutorial po na handog sa atin ng DepEd Itulay online tutorial platform at dito po ay libre kaya po mga learners, tuties, i-share nyo po yung ating live para inyo din po mga classmate ay mga ka-schoolmates ay matuto ng libre to sa handog sa atin ng DepEd Itulayan. Good morning po kay Romanos Irish from San Lorenzo Ruiz Senior. Good morning po sa mga taga Senior San Lorenzo Ruiz Senior High School. Ang ating live para sila din po ay makasama natin dito sa ating tutorial ngayong umaga. Tutor Mayan, ayan. At bilang pakikiisa ang DepEd Itulay po ay nakikiisa sa International Day of Families, no? Kung saan ang bawat pamilya ay nagkakatipon-tipon para i-celebrate ang kanilang mga pang-araw-araw na gawain. At higit sa lahat, lalo na pagsama-sama sa ating mga hapunan o pananghalian. So, Happy International Day of Families po sa inyong lahat. Ayan. Tutor Ramon, ano po yung ating topic sa umagang ito? Ayan. Napaka ano talaga ni Tutor Mean at kami po ay nagpapasalamat sa SDO Pasig dahil sila po ang kanila pong module ang ginamit nating reference para po sa ating tutorial ngayong umagang ito. Ngayon ay nasa Applied Economics, Impact of Business o Community. Ayan. So mayroon pong tatlong impact ang ating business community. Ang una po dyan ay ang tinatawag natin na, ano ba yan, Tutor Mayan? In perfectly if competitive market at saka yung market failure. At the end of our session, ito po yung ating mga pag-aaralan ngayong umagang ito. Ano po ba yan, Tutor Mayan? Madali lang po, Tutor Romel, Ayan. Medyo nagkakaroon po tayo ng sa PowerPoint natin. Sadali lang po. Ayan. Po ata. Ayun, sige. Dali Habang lang po. hinihintay natin Ayan, si so ang Tutor ating pong Mayan. topic so ito ay tungkol po sa the impact of business on the viability of, yan, no? Tutor Romel, habang hinahanap po yung aking PowerPoint, ay magsimula po tayo. Ano po yung ating magiging topic sa umagang ito? Ayan. At hindi ko po ma-access yung ating PowerPoint. Ano daw po yung impact ng business? Yan. Sa ating komunidad, sa mga society, no, sa mga nakapalibot sa atin. Di ba, Tutor Romuel? Ayan po, Yes no? po, tama po kayo dyan. Ayan siya. Yan. So, ayan, shout out sa lahat ng mga dito sa ating DepEd Itulay online tutorial platform, no, sa mga Coron School of Fisheries at sa SDO Palawan, sa aming SDS na si Sir Roger Capa at aming ASDS Sir Arnie Bint at syempre yung aming pong school Vocational School Administrator 1 Dr. Benjamin E. Ablasa at ang aming OIC ay si Dr. Rose Ablasa sa Vocational Subjects Department. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Ayan. Hintay So, po Tutor Romuel, natin yung nakikita ating po ba yung aking PowerPoint?
Yes po, Tutor Mayan. Ayan. So ulitin po natin, good morning po sa bawat isa. Ayan, medyo nagkakaroon po tayo ng problema, no? Ayan. Ito po yung aming topic sa umagang ito. Again, magandang umaga po sa impact of business on the community regarding the efficiency in perfectly competitive markets and market failure. Yan, mga chutis, no? Yun po yung ating bagong topic, no? At sisimulan na po ni Tutor Romuel. Ayan. Tutor Romuel, ano nga ba yung patungkol dito? Ano ba yung ating objective? Ayan. So, yan, at the end of the lesson, no, the students who first discuss the efficiency in perfectly competitive markets and market failure. Ano ba itong pinagkaiba ng competitive market at saka market failure? No, then pangalawa, explain the impact of the perfectly competitive markets on the society. Ano ba ang nadudulot nito sa ating community? Diba? And number three, identify the common market failures. Why do market fails? Ayan, malalaman natin. And of course, kapag nag-fail, syempre, government will have an intervention to address the market failures. Ayan yung ating mga pag-aaral. Let's continue, Tutor Mayan. Ayan. Sana ba? Ayan. So, for today's topic, ayan, nagahang po yung ating. Ayan. So, meron po muna tayong pre-test, no? Alamin natin, ano po yung ating nalalaman sa topic na ito, no? So, simulan natin, number 1. Pero hindi po muna natin sasagutan natin to pagkatapos po na ating discussion. At least meron na po tayong idea ano po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. So number 1, sabi dito, allocative efficiency means the mix of goods being produced represent the mix that society most desire. Is it true or false? Ayan. So kung may mga nasa isip na kayong mga sagot, sige i-jot down nyo na or ipunin nyo muna sa inyong mga papel at mamaya ay ating itong i-check kung correct o hindi ang inyong mga sagot. Ayan. So number 2, Tutor Romuel. Tutor Romuel, nakaupo yung microphone mo. Nakamute mo lang ang mic ko. Number 2, a free rider problem 1, benefiting from resources or goods or and services without paying for the benefits. Ayan. A, true or false? Mamaya, reserve nyo yung mga answer nyo para naman sa ating post-test. Tutor Mayan? Ayan, number 3, ano naman kaya itong tanong na ito, no? So perfect competition daw ba guarantees that marginal cost will be maximized, true or false? Ayan. So, no, ano ba itong perfect competition na ito, no? Does it guarantee the marginal cost, true or false? Ayan, number 4, Tutor Romuel. Yan, number 4, subsidies are most appropriate behavior that has positive externalities. Ano kaya ito? A, true or letter B, false? Yan, sasagutin natin yan mamaya, mga cuties. Si Tormean. Okay. So number 5, perfect competition creates equality of well-being for the citizens of a country. Again, perfect competition creates equality of well-being for the citizens of a country. Is it true or false? Ayan, no? Siguro may mga idea na kayo, no? Doon sa mga tinanong natin kanina, no? At ngayon naman, sisimulan na natin ating discussion. So, efficiency in perfectly competitive markets. Ayan. Tutor Romuel, ano po ba yung sinasabi patungkol dito sa efficiency in perfectly competitive markets? Yan, alam ba nila, Tutor Mea, na sa economics, the marginal cost of production, in charge sa total production cost that comes making or producing one additional unit. Ayan. Meanwhile, no, marginal benefit is the maximum amount for a consumer is for additional goods or service. Yung marginal benefit, 'di ba, willing silang
lang additional na pwedeng makuha na produkto. It is also the additional for utility, sabi nga natin lagi, utility is satisfaction that receives when the additional good or service is purchased. Yan. Pag-aaralan natin yung marginal cost na yan at saka yung marginal benefit na nabibigay nila sa atin when we purchase or buy a particular product. Tutor Mayan. Dito naman, medyo nadaanan natin yan sa ating mga previous topic about marginal cost and marginal benefit. Alam ko yung mga chutis natin, may idea na yan dahil ito ay atin ang napag-aralan. Ayun, ang susunod po natin ay, again, in continuations with this topic, no? So, the marginal benefit for a consumer tends to decrease as consumptions of the goods or services increases. When profit maximizing firms in perfectly competitive markets combine with utility maximizing consumers, something remarkable happens. The result of the quantities of outputs of goods and services demonstrate both productive and allocative efficiency. Ito na tayo, no? So, alam naman natin, no, when the consumer tends to make an additional consumption, bawa nagdadagdag ka ng consumption, so anong nangyayari doon sa benefit? It will decrease kasi nakukonsume mo na yung gusto mong satisfaction, diba? So, pag na-reach mo na yon, yung tendency is mag-decrease, no? So, when profit maximizing naman, na perfectly competitive markets, pag sinabing perfectly competitive markets, if you remember, di ba, ito yung mga market kung saan maraming buyer, maraming seller, open lahat, no? Nandun yung substitute product, no? So, nandun yung mga branded. So, when profit maximizing firms combined with utility maximizing consumers, something remarkable happens. And yun, the results of the quantities of outputs of goods and services demonstrate both. Ipinapakita daw dito na yung productive, yung production, at yung allocation ay efficient. Kaya tanong, what do you mean by this productive and allocative efficiency? Yan. Discussion natin, Tutor Well, ano ba itong mga termino na to? Yan. Yan. So, productive efficiency, no, Tutor Mayan, basahin ko, no, means produced at the lowest cost possible without any waste. And pag sinabi kasi, di ba, efficiency and effective, ibig sabihin, they are producing product with the use of limited resources, pero with quality product, Tutor Mayan, no? So the quantity of output supplied is within the production possibility frontier. Diba? In the long run, for a perfectly competitive market, the market is equal to the minimum long run average cost curve. Hence, the goods are being produced and sold at the lowest possible average cost. Syempre, di ba, if you use low cost or limited resources and produce the same product, di ba, without waste and quality, mababa rin syempre yung produkto, ang presyo ng produkto na ibebenta natin. Tsaka idagdag pa natin, Tutor Romel, sa productive efficiency, ang dapat lang nating maunawaan dito lagi ay efficient yung production. Paano ba magiging efficient yung production? Kasi it within the production possibilities frontier, ibig sabihin, yung resources natin, nasa maximum na siya, gamit na maggamit yung resources and technology, gamit na gamit, pero yung pinaproduce nating output, medyo mataas, wala tayong sinasayang. Kaya possibilities frontier. So you can produce as much as many output, no? But at the maximized capacity. So efficient yung production ninyo. Wala tayong nasasayang. So that is productive efficiency all above. Yan, mga chutis ha. Alam namin, no? Unti-unti ninyo natututunan itong mga subject na to, no? At alam ko, tinuturo ng mga teacher ninyo at makakadagdag kaalaman din sa inyo ang inyong natututunan sa amin sa umagang ito. Ayan. So, ano naman kaya itong allocative efficiency, Tutor Romuel? Ayan. So, allocative efficiency means that among the points on the production possibility frontier, the point that is chosen is socially preferred. And it means
that businesses supply what people demanded in a perfectly competitive market. The price is equal to the marginal cost of production. Ayan si Tutor Romel, medyo mahina po yung connection kasi siya po ay nasa Palawan. Ayan, no? So, allocative efficiency, ano naman ito, no? Ito naman ay kung saan, no? Merong proper allocation. So, efficient yung allocation ng mga production. So, meron ka magandang or efficient production. Tapos, dapat meron din tayong efficient na allocation ng mga product. No? Tandaan natin, ano, ang ating pong topic sa umagang ito ay impact of business on society or community in a perfectly competitive market, no? And there would be a proper allocation or efficient allocation and efficient production. Ayan. So, ayan, wala si Tutor Romel. Ayan, ano ba yung susunod nating pag-aaralan, no? So, again, in allocated efficiency. So, first, by assuming, this is an example, no? Assuming that the market for wholesale flowers is perfectly competitive. So, now, that consider what it would mean if the firms in that market produce a lesser quantity, no? So, i-assume daw natin, ano, in a perfectly competitive market, no? That the market produce. So, makakapag-produce ka, pwede in a lesser quantity, but ano sinasabi doon? Marginal cost will not yet have increased as much. So, kung mababa man yung ating marginal cost, no? Hindi ito nag-increase, dapat yung ating presyo, no, magbibigay tayo ng price sa ating mga consumer ay dapat mas mababa doon sa marginal cost, or pwedeng marginal cost basta it will not exceed the marginal cost. Okay? So now, consider what it would mean if the firms in that market produce a lesser quantity of flowers. Anong mangyayari again? So, yung marginal cost, pag kinompute po natin, ay dapat hindi daw magtataas. At yung presyo natin dapat hindi magtataas dun sa marginal cost. Kung natatandaan natin, diba yung marginal cost, paano natin kinocompute yung total production, no? Divide by the changes in the total output. So, yun yung marginal costing natin. So, di ba tinuruan tayong production theory, how to compute for the marginal cost. Now, in a perfectly competitive market, lagi nating tatandaan, dapat yung presyo natin hindi ganun kataas kasi dapat yung medyo affordable lang na ating customer, and at the same time, hindi naman tayo lugi. So, there would be a proper allocations, and at the same time, that would be a proper productions, no? So, there was a graph, no? Pansinin natin, ano? So, ito yung graph sa supply, ito yung graph sa demand. Para dito sa allocative efficiency, nag-break even siya, no? Sabihin ulit natin, ano? Allocative efficiency is an equal distributions of the product, wherein the demand and the supply are properly allocated, no? So, tatandaan natin again, ha? There will be a proper allocation in a perfectly competitive market. Yan. So, allocative efficiency converts to consider what it would mean if compared to the level of output at the allocatively efficient choice when product falls to the marginal cost of firms produce a greater quantity of flowers. Ito naman, no, at a greater quantity. So, marginal cost of productions will have increased. Wow. So that the production equals to the marginal cost. In that case, the marginal cost of producing additional flowers are greater than the benefit to society as measured by what people are willing to pay. For a society as a whole, since the costs are outstripping the benefit, it will make sense to produce a lower quantity of such goods. So, i-compare natin, ano, kung magkakaroon tayo ng proper allocation, tapos mag-produce ka ng maraming flowers, no? Tapos yung production mo is greater than the marginal cost. Imagine mo yun, ano? So yung product mo, mataas yung kanyang presyo. Anong mangyayari? Do you think it will beneficial for us to produce more flowers, no? So siguro ang gagawin natin sa sobrang taas ng marginal cost, you would rather tend to produce a lower quantity of such good, no? Ang pinag-aaralan natin yung impact nito mga proper or efficient allocation ng product. Ano? So when perfectly competitive firms maximize their profits by producing the quantity where production equals to marginal cost, they also assure that the benefits to consumers of what they are buying as measured by the price they are willing to pay is equal
to the cost to society of producing the marginal units as measured by the marginal cost the firm must pay and thus allocatively efficiently holds. No, we always have to remember, no, kumbaga, as in a business, on a business part, i-assure din naman natin that the customer's benefit, no, will measure or will equal, no, or the consumers or the customer will pay the benefits that will equal the price that they're going to pay, no? So what is the impact of this efficiency in perfectly competitive markets? Ano daw yung impact nitong efficient na to or proper production, proper distribution sa perfectly competitive market. So the statements that a perfectly competitive market in the long run will feature both productive and allocative efficiency don't need to be taken with a few grains of salt. Remember, economists are using the concept of efficiency in a particular and specific sense, not as a synonym for desirable in every way. For one thing, consumers' ability to pay reflects the income distributions in a particular society. Thus, a homeless person may have no ability to pay for housing because they have insufficient income. So, lagi daw nating tatandaan, kailangan yung efficient distributions or allocations or productions, masatawag lang siyang efficient one thing kapag ito ay na-distribute properly based on the household income distributions or it would equate, no, kasi kailangan din nating balansehin yung ating mga costing, no, although there is a perfectly competitive markets, kailangan there must be efficient distributions kasi hindi naman lahat ay afford bilhin yung ating produkto. So the homeless person may have no ability to pay for housing kasi nga wala silang insufficient income. So, ano mangyayari kapag efficient ang distribution, efficient ang productions, lahat po pwede nating ma-supply and lahat ng area o kumbaga any level, no, ng income, whatever level of their income is, they can afford to buy, no. Kumbaga lahat consume, lahat they can afford because you are in the so-called efficiency or so-called productive efficiency, or you apply productive efficiency and allocative efficiency or allocative efficiency, no? Kasi we're talking about the consumer's ability, no? So ano ba yung ability ng customer, diba? Yung kaya lang nilang bilhin. So dapat merong proper allocation. Ito yung epekto nito, no? Paano kung hindi efficient yung distribution mo? Paano kung hindi efficient ang production mo? Anong mangyayari? So, yun yung ating susunod na topic, no? So, again, no, the impact of efficiency in perfectly competitive markets. So, for market structures such as monopolistic, ito naman yung other types of market, diba, na oligopoly, which are more frequently observed in the real world than perfect competition. Firms will not always produce at the minimum of average cost, nor will they always set price equal to marginal cost. Ito yun, diba? Kapag monopoly, diba? Minsan they're setting their own price kasi sila lang ang may product, not for example, water, no, or electricity. So, hindi natin masasabi na they're going to set the price equal to marginal cost. It could be above, diba? So, anong mangyayari? Thus, these other competitive situations will not produce productive and allocative efficiency. So, hindi magkakaroon ng proper or efficient allocation and production because these markets such as monopolistic, and oligopoly are not perfectly competitive markets. So yun na po ha. So yun yung impact of efficiency in perfectly competitive markets. Now, real-world markets include many issues that are assumed away in the model of perfect competition, including pollution, inventions of new technology, poverty, which means, ayan, hindi na siguro si Tito Romuel. Ayan, Tito Romuel, ayan. So, real-world markets include many issues that are assumed away in the model of perfect competition, including pollution, inventions of new technology, poverty, which may leave some people unable to pay for basic necessities of life. Government programs like national defense or educations, discriminations in labor markets, and buyers and sellers
who must deal with imperfect and unclear information. However, the theoretical efficiency of perfect competitions, ang sinasabi doon, ayun, nag-lower natin pa yan. Efficiency of perfect competition does provide a useful benchmark for comparing the issues that arise from this real-world problem. So, isang katotohanan talaga naman, no? Yes, in a perfect competition, nandiyan lahat. Ano? Kasi di ba, nandiyan ang existence ng mga bagong invention, bagong technology, and then hindi naman lahat ng tao ay kayang i-avail yung mga product. So kaya nga pinag-aaralan natin, diba, about kailangan may proper allocation ng production, proper production, diba, efficient. Kasi may epekto yun sa markets. Yun nga lang kung ito ay perfectly or not, or imperfectly competitive market. Sabi pa, ang tanong nito, no, paano naman kaya kung hindi talaga properly allocated or hindi efficient ang allocation at hindi rin efficient ang distribution? Ano naman kaya ang epekto nito sa real world situation? Yan. Sir, ayan, si Ayan, Samuel. balik Shooter Mayan. Ayan, maraming salamat po, 'no. Napakahusay po play ni Shooter Mayan na talagang maiintindihan po natin. So 'yan, na-discuss po ni Shooter Mayan yung unang topic which is efficiency and perfect competitive market. Ngayon naman po, what if yung market naman po ay nag-fail, 'no? Kailan po sabi na that market is fail? So, market failure is the economic define an efficient distribution. So, ibig sabihin hindi na-distribute ng tama yung goods in service market. So, in market failure, the individual incentive for rational or do not lead to rational outcome of the group. Ibig sabihin yung isang tao distribution, hindi ito nagli-lead na lahat ng kabuuan. So, prior to failure market within the market do not produce quantities of the goods where the price reflect the marginal benefits of consumption. So the imbalance causes efficiency which is over or under consumption, 'di ba? So market failure, hindi po nasasakto yung demand and supply, pwede pong magkaroon ng overconsumption o kaya naman may oversupply, konti yung demand, no? And yung kulang naman yung supply, sobrang dami naman ng demand. So yun yung sinasabi natin na market failure, no? Inefficient in distributing the goods and services to the market or to the Chutermehan. Okay. So market failure, the structure of a market system contributes to market failure. In the real world, it is not possible for markets to be perfect due to inefficient producers, externalities, environmental concerns, and a lack of public goods. Now, an externality is an effect on a third party which is caused by the productions or consumptions of a good or service. Ayan, no? So, ano ba itong mga causes of market failure? Ayan. No? Market failure, of course, due to Wala talaga inefficiency in the internet. allocations of goods and services. And these are the reasons for market failure. So, Truman, ano nga po ba yung number one? So, meron po tayong mga positive and negative externalities. So, when we say externalities, from the root word external factor, ibig sabihin, sa labas to ng ating mga businesses, no? Externality is an effect on a third party that is caused by consumption of production of a goods or service. No, positive externality is a positive spillover that the result from the consumption of products or goods. No, example po, no, kasi may negative and positive. Yung negative externalities katulad ng pagsisigarilyo, 'di ba? Meron tayong second hand smoke, yung kapag ka nalanghap mo yung galing doon sa upos ng sigarilyo, mas magti-trigger 'yon na pwede kang magkaroon ng kesa doon sa smoker talaga. Ano, yung positive externalities naman yung nagkakaroon ng positive outcome. So ito yung mga nagiging cause na hindi minsan napapansin na nagiging cause ng market externalities pa yung nagkakaroon ng positive. Yes.
Environmental Ano po ba concerns, yung yeah, that second? was somebody's failure. So effects on the environment as important considerations as well as sustainable development. So isa daw po itong epekto, no? Ano ba itong environmental concerns? So alam naman natin, ano, pabago-bago yung ating environment, may mga, ano ba, social change ng mga weather, ganun for example, no? So it is are the considerations na dapat po nating bigyan din Yes. ng pansin, Yan, ano, yung kaya mga minsan in producing, 'di ba, Tutor Romel, 'no, 'pag nagpo-produce tayo ng mga product, 'no, kailangan natin laging i-consider yung environmental kahit yung mga policy, yung mga taxes, 'di ba, Tutor Romel, 'no, na hindi lang yung mga pa-change o pagbabago ng mga weather, yung mga climate change na sinasabi nila, 'di ba, Tutor Romel? So these are the following factors that we also need to consider. Ayan. The next is Tutor Romel, number 3 is the lack of public goods. Ayan. Ayan. Okay, si Tutor Mel naghahamon siya. So number three, lack of public goods. No? The public goods are commodities or services that benefit all members of society and which are often provided for free through public taxation. So public goods are the opposite of private goods, which are inherently scarce and are paid for separately by individuals. An important issue that is related to public is referred to as the free rider problem. No? There were times, no, in our society, in our environment, no, we always problems on ang lagi tayong concern pa paano natin mabibigyan ng benefits yung ating mga consumers, no? Eh more on, 'di ba, kailangan nila lagi more on yung mababang mga price ng goods, no? So anong nangyayari, bakit nagkakaroon ng market failure, no? Ano ba tong mga public goods na to, no? Dapat kasi ito yung mga lahat ng serbisyo na magbebenepisyo ang lahat ng komunidad, no? So minsan it could be in a form of mga necessities natin, no? So hindi lahat because of scarce resources, 'di ba? Alam naman natin, ano, we have limited resources na minsan are limited, resources, the natural resources that we had, yung mga puno, even the natural resources, they are very scarce now. So because of this, there could be a possibility na yung production natin ay magkakaroon ng epekto. And because of that, there could be a sense for a market failure. So number 4, ano naman itong the unproductions of merit good? Ayun, nawala si Tutor Mel. Ayan. So, the productions of merit goods, a merit goods sa private society believes, no? What is this? Is under-consumed often with positive externalities. For example, education, healthcare, and sports centers. No? In the long run, no, in the market failure Ayan, we have Tutor is kapag hindi na po. Mayan. Yes, ito naman, number 4 na po tayo. Ayan. Grabe lumalaban talaga yung ating internet connectivity, no? Yan. So, underproduction, ibig sabihin ng underproduction, no? Kasi meron tayong tinatawag na merit goods at saka merit goods. Pag sinabi nating merit goods, it has a good effect sa ating mga tao. No, while demerit goods naman may bad effect siya. So itong underproduction, ibig sabihin konti yung napoproduce ng mga merit goods. Kaya minsan nagkakaroon ng problem sa or nagfi-fail yung ating market. Kaya dapat equal lang or maging efficient production ng ating merit goods at saka demerit goods. Diba, Tutor Mehan? Ayan, no? Ayan. So another is over-positions of demerit goods, no? Over-provision of demerit goods, no? Demerit goods sa private good that society believes over-consumed, often with negative externalities. For example, cigarettes, alcohol, and prostitutions. They're the so-called product that has a negative effect, no? So, malaki din yung causes ng pagkakaroon ng market failure. Bakit? Kasi naniniwala kasi minsan yung mga komunidad natin na na-overconsume to at kapag na-overconsume to, nagkakaroon tayo ng negative externalities. In what way? Sa tingin mo, Tutor Romel, kapag ba yung itong mga demerit goods na to ay nagkakaroon ng overprovisions, no? Ano ba nangyayari? Bakit ba nagkakaroon ng market failure itong mga negative products na ito? Yan.
Tutor Romel, Ayan, si no, Jan. kapag meron tayong over provision of ayan, Tutor Mayan, narinig mo po ako? Hello, Tutor Mayan. Yes, yes, Tutor Romel. Ayan, no, kapag over provision, ibig sabihin marami, no, sobra yung demerit goods natin. Dito na pumapasok yung tinatawag natin po na externalities. Ayan, no, negative externalities, may bad impact, may bad effect ito sa ating community. Kaya hindi rin maganda na sobrang dami yung napoproduce na demerit goods. Sabi ko nga kayo na dapat yung hindi under production yung ating merit, kundi equal lang sila proportion o kaya mas marami si merit compare dun sa mga demerit goods natin. Yeah, number 6 natin, which is abuse of monopoly power. And when we say monopoly is from the root word mono, ibig sabihin isa lang. No, isa lang yung nagpo-provide ng products or service to na particular community, kaya nagiging failure din yung market. Bakit? Kasi magiging failure, paano pag naubusan sila ng supply, yung isa na producer na yon? Anong mangyayari? So, hindi siya magiging okay. No, and no, imperfect in market strict output in an attempt in maximize profit. So monopoly kasi nangyayari siya kasi gusto nila sila lang mag-provide para maximize nila yung profit, which is also cost of money. Kaya hindi maganda na isa lang yung nagpo-provide. So maganda rin na meron tayong competitive. Kaya nga ginawag natin kung di ba yung una kanina is competitive market because competition provides also good impact to the community kasi nagkakaroon sila na natatanggal yung tinatawag natin na monopoly power. Yan, Tutor Ayan. Mayan. Ayan. So, yes. So, nagkakaroon tayo ng mga market failure, no? So, kasi hindi proper distributed, hindi proper allocated yung mga products. Minsan, mas madami yung demerit goods kaysa sa merit goods, no? Tapos, yung iba naman, nakakapag-produce tayo ng mga goods sa mga taong hindi naman nag-e-effort na magkaroon ng, what you call this, hindi siya nag-e-effort na magbayad. Gusto niya libre lamang, So, parang hindi nagiging maayos yung ating production. So dahil dun sa mga bagay na yun, so anong ginagawa ng government, no? So government interventions for the market failure, one is legislation. So enacting specific laws, for example, banning smoking in restaurants or making high school attendance mandatory. So sinasabi dito, since hindi natin nakikita na nagkakaroon ng perfectly competitive market, no? Nagiging failure market natin. So yung mga business natin talagang minsan nila matansya yung eksaktong production o gaano ba kadaming ipoproduce mo. So, malaking tulong tong legislations. Bakit? Kasi kapag nagkakaroon ng mga banning smoking restaurants or making high school attendance, di ba parang napapansin natin, uy, ban pala tong smoke na to. So what do you mean by that? So yung mga demerit goods, medyo magpaproduce tayo ng mas mababa. Ayan. So, di ba? Kasi nakita natin na, ibaban pala ng government tong mga certain demerit products na to. So, malaking tulong yon. At least yung mga businesses naman ay nagkakaroon sila ng idea how many products are they going to produce. Ayan. So, number 2, Tutor Roman, is direct provision sa merit and public goods. Ayan. Government intervention pa din. So yan. Number 2 na po, no, direct provision of merit goods to public goods. Ayan. So government siyempre control the supply, di ba? Pagdating nga yung mga positive externalities, example, by supplying high amount of education, parks, or libraries. Ayan. So isa to sa mga ways na intervention. When we say intervention, this is the help of the government to the community para to the businesses para patuloy na maging mapunan yung market failure natin na tinatawag. No, ayan. Ayan. So number 3, taxation. Yan. Placing taxes on certain goods to disguise use and internalize external costs. For example, placing a sin tax on tobacco products and subsequently increasing the cost of tobacco consumption. So one government intervention, no? Since alam naman natin nagkakaroon na ng market failure, ang ibig sabihin ng market failure, di ba? Hindi na nagkakaroon ng proper allocations and distributions. So anong mangyayari? So nagkakaroon ng isang intervention is placing taxes on certain goods to discourage the use and internalize external costing. So anong mangyayari dito?
Siyempre magkakaroon ng mga booths, magkakaroon ng idea yung mga manufacturer o yung mga producers, no? Ano yung mga product na dapat nilang i-produce, and then how they able to have magkano yung costing nila, no? Kailangan ba increase yung cost nitong mga tobacco product na to? Samantalang dinidiscourage na at meron ng mga syntax, gano'n. So, it's the government intervention. So, through this, siguro maiiwasan natin yung market failure or the improper allocations and not efficient distributions of product or the so-called the improper production. So, ayan. Another is subsidies. Tutor Romel, ano nga po ba itong subsidies is government interventions? Diyan pa ba si Tutor Romel? Tutor Romel, ayan. Asan si Tutor Romel? Ayun, nawala ulit si Tutor Romel. So, sabi dito, ayan. Subsidies reduce price of the based on the public benefit that is gained. For example, lowering college tuition because society benefits from more educated worker. So if there's a improper balance, no, pagdating daw sa mga commodities in the market, so one government intervention is subsidies. So ito yung tulong, no, that will gain the public, no? It will gain, no, it will benefit the public kasi ibababa yung mga tuition fee, yan. So there would be a perfectly competitive competition, so perfectly competitive market. So kasi yan, pare-pares naman nilang, kumbaga yung pag-produce o pag-lower ng mga price o ng mga tuition fee, kumbaga it was based naman on the government, no? So kapag government yung nagbababa, so nagkakaroon ng mga subsidies or mga tulong, so anong mangyayari? It will benefit the society, at the same time, yung ating market will be perfectly competitive, both private and, of course, kasi mga private, diba? They have their own tuition fees, no? Ganun. So, malaking tulong yung subsidies para lahat naman they can afford, and hindi lang kumbaga mai-equal yung mga tuition fees, yung gano'n. At kung hindi naman kakayanin ng mga tao, ay meron namang tulong ang government. So, at least meron pa rin tayong open or free market or perfectly competitive market. So, 5 is tradable permits that allow firms to produce certain amounts of something, commonly pollutions, and firms can trade permits with other firms to increase or decrease what they can produce. This is the base behind cap and trade, an attempt to reduce pollutions. Now, what is this permit all about? Now, um, there was certain the conditions that the government allowed a certain business to start their own business, that is allowing them to have their own permit. Through this, na makokontrol ng gobyerno kung ano talaga yung mga businesses na meron dito sa atin. So, hindi yung nakakapasok yung mga ibang businesses naman na walang permit. So, in other words, tradable permit. So, Tutor Romuel, hello. Ayan, nasaan na ba si Tutor Romuel? Ayan. Talagang. The next is the government interventions, extensions of property rights, the creating privatizations for certain non-private goods like waivers and bitches to create a market for pollution. And individual gets fined for polluting certain areas. So one government intervention is extensions of property rights by creating privatizations for non-private goods. So magiging open po to sa lahat, ano? So anong mangyayari? Kapag naman there were certain conditions that they're not allowing certain government property or certain private property. Kumbaga lahat po dapat ay, hindi naman lahat to. So, there was certain property na they have to privatize, no? Like yung mga rivers, para magkaroon ng fair market, no? At at syempre kung magkakaroon ng fair or privatizations, so makokontrol yung mga tao, at kung magkakaroon ng problema, there would be a fine for different cases, no? Next is advertising, no? Encourages discourage consumptions. No? Bakit ba advertising as a government interventions ay nakaka-encourage or discourage consumption? Kasi through this advertising, no, magiging open yung mga tao. Ano ba itong mga product na to? And they're going to give some information. So, yung consumers natin, they're open. What kind of product is this? So, anong nangyayari? So, there would be a knowledge, not only the knowledge of the product, but of course, there would be a proper
proper informations, tapos syempre yung market magiging equal sa lahat, magiging open. So, one intervention for not having so much the market failure or is proper allocations is advertising. Ayan. So, pagka nakikita kasi yung epekto ng advertising sa consumer natin, ano, it will, pag nadi-discourage or na-i-encourage, so yung mga producers, they come to think of, ano pa talaga ipoproduce ko? Parang, because of this advertising, hindi nabibili yung mga product ko. So, it's another point for the business to understand or to know what are they going to produce. Internal cooperations among governments. So government works together on issues that affect the future of the government. Isa pa yan, ano, may mga issues na pinag-uusapan at minsan ibinababa naman in regarding sa mga international issues, international rules na patungkol lalo sa mga businesses. And then lahat po ng ito ay pinag-aaralan, and then ano yung pinag-aaralan kung ano magiging epekto doon sa ating environment. Kasi malaki po ang epekto ng mga issues na to, international issues na to, especially sa mga producers. At kasi they're given an idea what to produce and how to allocate this. So pagkakaroon po tayo lagi ng perfect market or perfectly competitive market. So reflect on this efficiencies doing that was already being done. No? I would like to say thank you sa mga tutors na nanonood sa amin sa umagang ito. Although hindi po maganda talaga yung connection ni Tutor Romuel, no? Ayan, pero siya po ay ating nakasama sa umagang ito at pinasasalamatan ko po siya. Ayan, ayan. So, ito po yung ating summary or process, no? Sa pagtatapos po ng ating subject na applied economics, no? So, so sagutan na po natin to, no? Ayan. So allocative efficiency means the mix of goods being produced represents the mix that society most desire. Ano ba daw ito, no? Ano ba itong allocative efficiency na ito? Kaya na pinag-aralan natin, di ba? Ito yung ang proper allocations na ng mga products. So ito ba ay mix of goods being produced na dinidesign ng mga society or community? Is it true or false? So allocative efficiency means when the mix of goods being produced represents the mix that society most desire. Ayan. Is it true or false? Ano po yung sagot nyo? Naku mga chuti, si Chutromal po kasi ang nakatoka sa inyo, no? Kaya hindi ko po kayo makita sa aking cellphone. Ayan. Pero kahit ano pa man, mga chutis, binabati ko po kayo, no? Congratulations at natapos niyo po yung aming topic sa umagang ito at ito last na po yung aming post-test. So ang sagot po dito, kung ang sagot nyo ay true, kayo po ay tama. No? Allocative efficiency means the mix of goods being produced represents the mix the society desires. There would be a proper allocations of all the products that have been produced. Ayan. So para sa lahat. Okay, number 2. Ayan. Sana pumasok si Kuya Romuel. Ayan. A free rider problem means someone benefiting from resources or goods and services without paying for the cost of benefit. Ano ba itong free rider problem na ito? No? Ito daw ba yung mga tao na nagbe-benefit ng resources pero wala naman sila ka-effort na magbayad sa cost ito? Gusto libre. Ayan. Is it true or false? Free rider problem. Kung ang sagot niyo po ay true, kayo po ay tama. Ayan. So number 3. Perfect competition guarantees that marginal cost will be maximized. So perfect competition daw ba ginagarantii na yung marginal cost ay dapat i-maximize or i-minimize ba talaga? Is it true or false? Perfect competition pa tayo ha. Pag perfect competitions, the marginal cost would be kailangan ano? True or false? Ang sagot po ay false, kailangan minimize, no? Kaya nga perfect competition, kailangan abot natin ng lahat. Kasi na perfect competitions, nandiyan ang buyer, nandiyan ang sellers, nandiyan lahat ng products. Okay, so kailangan yung presyo natin, ano, wag naman mag-exceed doon sa marginal cost. Okay, number 4. Ayan, si Chuturumal, kaya kamusta na? Ayan. Subsidies are most appropriate to encourage behavior that has positive externalities. Subsidies ng mga tulong appropriate ba daw? Nakaka-encourage ba ito ng behavior para sa positive externalities? Yung mga third party, nakaka-engganyo ba ito? Is it true or false? The answer is true. Ayan. So, encourage behavior, no? So, number 5. Perfect competition creates equality of well-being for the citizens of a country. Kapag daw boy perfect yung competitions, makikreate mo tututo ng equality or quality. Ayan. So perfect ka, perfect competition, lahat open. Lahat ng seller, lahat ng buyer nandoon. Is it
quality? Is it equal or equality? No? Para pa to sa lahat. Perfect competition creates equality of well-being for the citizens of a country. Kasi true or false? Tingnan nga natin kung anong sagot. Between, ayan, so false. So perfect competition does not create equality of well-being. Bakit po? Kasi the perfect competitions, lahat po open. This is a free open market. Lahat po you can avail of anything. So although it is one way to open both the seller and the buyer, ito po lahat ay open. No? They can have their own pricing. Basta po ito ay does not exceed the marginal costing. Yan. So maraming salamat po sa panonood niyo sa amin dito sa Applied Economics. Ako po si Tutor Mel, kasama ko po si Tutor Mel. Minsan po kami pinagpapasalamat. Any comment and any suggestions, mag-message lang po sa https://seniority.com into live feedback form. At dito po, mag-message lang po kayo sa amin po any comments and suggestions. Email lang po kami sa EdTech. Maraming salamat po muli at magandang umaga po sa inyong lahat.